Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo mga kamag-aral. Kami ang ika-4 na grupo. At ngayon ay iuulat namin ang tungkol sa espiritualidad at pananampalataya. Kaya't simulan na natin. Paghahanap ng kahulugan ng buhay. Ang buhay ay may ituturing na isang paglalakbay. Sa paglalakbay na ito ay kailangan ng tao ng makakasama upang maging magaan ang kanyang paglalakbay. Una, paglalakbay kasama ang kapwa at ikalawa, paglalakbay kasama ang Diyos. Ang paghahanap ng kahulugan ng buhay ay proseso na naglalayong unawain ang layunin at kahalagahan ng ating mga buhay. Espiritualidad at pananampalataya daan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos kapwa. Ang taong pinaka-special sa lahat ng nilikha dahil hindi lamang katawan ang binibigay sa kanya ng Diyos, kundi pinagkakalooban din siya ng Espiritu. Napapabukod tangi at nagpapakawagi sa kanya sa Diyos. Ngunit ang nagpapakatao sa tao ay ang kanyang Espiritu sa kinakaroonan ng personal. Ang persona ayon kay Skeller ay ang pagkaako ng bawat tao na nagpapabukod tangi sa kanya. Pananampalatayang Kristyanismo. Itinuturo nito ang buhay na halimbawa ng pag-asa, pag-ibig at paniniwalang ipinakita ni Hesukristo. Ang pananampalatayang Kristyanismo ay sumasalamin sa buhay, mga aral at paniniwala ni Hesukristo. Nagtuturo ng mabuting asal, pag-ibig at pag-asa. May mga saligan tulad ng katapatan, kagandahang loob at katarungan. Ang mga Kristiyano naniniwala na may Diyos at buhay ay may kahulugan. Ang pangalawa, pananampalatayang Islam. Ito ay tinatag ni Muhammad, isang Arabo. Ang mga banal na aral ng Islam ay matatagpuan sa Quran, ang banal na kasulatan ng mga Muslim. Sa bawat Muslim, ang kanyang pananampalataya ay aktibo sa lahat ng araw at panahon ng kanyang buhay habang nabubuhay siya. Ito ay dahil sa 5 haligi ng Islam na dapat isakatuparan. Ito ang 5 haligi ng Islam. Ang una ay ang Shahadatain o ang pagpapahayag ng tunay na pagsamba. Ang pangalawa ay ang Sala o ang pagdarasal. Ang pangatlo ay ang Soem o ang pag-aayuno. Ang pang-apat naman ay ang Zaka o ang itinakdang taunang kawangga. At ang panghuli ay ang Hajj o ang pagdalaw sa Mecca. Ayon sa Budhismo, ang paghihirap ng tao ay nag-uugat sa kanyang pagnanasa. Ang pagnanasa ay nagbubunga ng kasakiman, matinding galit sa kapwa, at labis na pagpapahalaga sa material na bagay. Ano nga ba ang pagnanasa? Ang pagnanasa ay tumutukoy sa matindi o labis na pagkagusto na nakatuon sa isang bagay na maaaring magdulot ng kasiyahan. Kapag sobra-sobra ang pagnanasa ng isang tao sa mga bagay, tulad ng pera o kaligayahan, ito ay nagiging sanhi ng kasakiman o pagiging makasarili, matinding galit sa kapwa, at sobrang pagpapahalaga sa material na bagay. Ito ang nakatuon sa aral ni Siddhartha Gautama o ang Buddha, na isang dakilang mangangaral ng Budismo. Si Gautama ay kinikilala ng mga Budhista na isang naliwanagan o enlightened, at itinuturing din siyang may malalim na pag-unawa sa buhay. Ayon sa Buddhism, ang pag-alis ng pagnanasa ay isang mahalagang hakbang tungo sa paglaya at kalayaan mula sa paghihirap at di pagkakakontento. Sa simpleng salita, ito ay tungo sa pag-unawa at pagtanggap sa katotohanan ng buhay at pagpapakabuti sa sarili at sa iba. Layunin ng Budhism na marating ang kasiyahan at kapayapaan sa pamamagitan ng pagtamo ng tamang kaalaman at pag-unawa. Ang pananampalatayang Budhismo ay may 4 na marangal na katotohanan o kilala rin bilang Four Noble Truths. Una, ang buhay ay dukha.
Ipinapahayag nito na ang buhay ay puno ng pagdurusa. Pangalawa, ang kahirapan ay bunga ng pagnanasa. Ipinapaliwanag dito na ang sanhi ng pagdurusa ay kasakiman at kasalanan. Pangatlo, ang pagnanasa ay malulinasan. Mayroong isang landas patungo sa pagtatapos ng pagdurusa. At ang pang-apat, ang lunas ay nasa 8 landas o tinatawag na eightfold path. Ito ay ang tamang pananaw, tamang intensyon, tamang pananalita, tamang kilos, tamang kabuhayan, tamang pagsisikap, tamang kaisipan at tamang atensyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsunod sa Four Noble Truths, layunin ng mga Budhista ang maabot ang enlightenment o ganap na pagkakaunawa sa katotohanan. Naririto ang ilan sa mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ugnayan ng tao sa Diyos. Number 1. Panalangin. Ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ito ay naglalaman ng mga hiling, pasasalamat, pagsisisi at pagpapahayag ng pananampalataya. Number 2. Panahon ng pananahimik o pagninilay. Ito ay makakatulong upang ang tao ay makapag-isip at makapagnilay. Mula rito, nauunawaan ng tao ang tunay na mensahe ng Diyos sa kanyang buhay. Ito rin ay isang pagkakataon upang magbalik loob sa sarili, suriin ang mga karanasan, damdamin at pananaw sa buhay. Ikatlo, pagsisimba o pagsamba. Ito ay nagpapakita ng paggalang at pag-ibig sa Diyos at naglalaan ng oras upang lalong makilala ang ating Panginoon. Ikaapat, pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang lubos na makilala ng tao ang Diyos, narapat na malaman ang kanyang turo o aral. Hindi lubos na makikilala ng tao ang Diyos kung hindi siya mag-aaral o magbabasa ng banal na kasulatan. Kumbaga, ang sinasabi ng talata nito na ang pag-aaral na ito ay hindi lamang isang beses na aktibidad, kundi isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paglago sa pamamagitan ng patuloy na pagkikibahagi sa salita ng Diyos. Papalalim natin ang ating pangunawa sa Diyos at mapalakas ang ating kaugnayan sa Kanya. Pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad. Ito ay makakatulong sa paglago at pagpapalalim ng pananampalataya ng isang tao. Maaaring makatulong ang mga aklat sa espiritualidad sa pagtuklas sa iyong layunin sa buhay at paghahanap ng kahulugan sa mga pangyayari at karanasan. Pagbabasa ng mga aklat tungkol sa espiritualidad. Ito ay makakatulong sa paglago at pagpapalalim ng pananampalataya ng isang tao. Maaaring makatulong ang mga aklat sa espiritualidad sa pagtuklas sa iyong layunin sa buhay at paghahanap ng kahulugan sa mga pangyayari at karanasan. Una ay affection. Iyo ay ang pagmamahal bilang magkakapatid, lalo na sa mga magkakapamilya o maaaring sa mga taong nagkakakilala at naging malapit o palagay ang loob sa isa't isa. Philia. Ito ay ang pagmamahal ng magkakaibigan. Meron silang isang tunguhin o nilalayo na kung saan sila ay magkakaugnay. Ang philia raw ay tumutukoy sa isang malalim na pagmamahal sa kaibigan na batay sa respeto at magkakaparehong mga adhikain. Ito ay nag-uugnay sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga pangarap at pananaw sa buhay. Number 3, Eros. Ito ay ang pagmamahal batay sa pagnanais lamang ng tao kung ano ang makakapagdulot ng kasaya sa kanyang sarili. Eros daw po ay isang uri ng pag-ibig na nasasangkot ng pagsinta, pagnanasa, at o pag-iibigan. Ang mga halimbawa ng eros ay ang pag-ibig na nararamdaman sa pagitan ng mga magkasintahan. Ang eros ay ang sexual na pag-ibig sa pagitan ng mga taong sexual na aakit sa isa't isa. Pang-apat, agape. Ito ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Ito ay ang pagmamahal na walang kapalit.